Nakangiti si Nika habang pinapanood niya si Chuck na nagpa-practice ng tennis sa open court. Nang masaksihan niya ang pagsabog ng emosyon nito noong nagdaang araw, pakiramdam niya ay lalo siyang napalapit dito. Nagulat siya nang bigla itong sumigaw, pero hindi siya nagalit dito. Habang nagsasalita ay parang hindi ito ang Chuck na kilala niya. Gone was the soft-hearted, caring and gentle Chuck. Napalitan iyon ng hot-tempered and opinionated na Chuck. Subalit sa kabila niyon ay naintindihan niya ito. Why? Because she saw the concern and gentleness in his eyes. Tanggap niya ang buong pagkatao nito. Bakit siya magagalit dito gayong kasalanan niya kung bakit siya sinigawan nito? Gaya ng sinabi nito, napuno ito sa kanya kaya nito nagawa iyon. Ngayon ay naiintindihan na niya ang isang bahagi ng pagkatao nito. Mas gusto pa nitong mag-suffer ang sarili kaysa makasakit ng damdamin ng ibang tao. Natutuwa siya dahil nakita niya ang isang bahaging iyon ng pagkatao nito. Dahil doon ay lalong lumalim ang pagkakakilala niya rito. Ano ngayon kung ganoon ito? Lahat ng tao ay mayroong negatibong ugali. Wala namang perpektong tao. Tao lang din si Chuck na may karapatang uminit ang ulo, sumimangot kapag naiinis ito at magtaas ang boses kung kinakailangan. Lalo pa nga niya itong hinangaan dahil nagawa nito ang aminin iyon sa kanya. And she loved it. She loved him. All of him. Mahal mo na si Chuck? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Oo, mahal ko siya. I love everything about him. Sagot ng isang bahagi. Nagawa na nitong palitan si Aiden sa puso niya. Ibang-ibang nararamdaman niya ngayon kay Chuck kung ikukumpara sa nararamdaman niya noon para kay Aiden. Tila nga gusto pa niyang maiyak nang mapagtantong mahal na niya si Chuck. Werdo rin siya kaya bagay na bagay sila. Napangiti siya. Iyan, lumingon siya sa pinanggalingan ng boses ng isang lalaki. Nakita niya si Enzo na nakatayo sa di kalayuan na kinatatayuan niya. Hindi pa sila nagkakausap nito pero kilala na niya ito. Kabarkada ito ni Chuck at coach sa tennis. Intimidating ang dating nito. Parang hindi nito alam ang ibig sabihin ng salitang ngiti dahil sa seryosong ekspresyon nito. Kinabahan siya bigla. Hindi niya alam kung bakit siya nilapitan nito. Yes, lumakad ito at huminto sa tapat niya. Pwede ka bang makausap? Sure, sagot niya. Umupo siya sa isang bench. Umupo ito sa tabi niya at saka tumingin sa mga players nito na patuloy pa rin nagpa-practice. Nakakailang ang katahimikang namayani sa pagitan nila. Ito rin ang bumasag niyon. What's the score between you and Chuck? Diretsong tanong nito. Pinagbasdan muna niya si Chuck na nakikipagkwentuhan sa isang teammate nito. Hindi niya napigilan ang pagsilay ng ngiti sa mga labi niya. Kapag kuwan ay tiningnan niya si Enzo. I love him, sagot niya. And that's it, I love him. You love him because? Because I love him. Tumango-tango ito at parang sumang-ayon sa sinabi niya. Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Sa sarili niya ay alam niyang tama siya. Naniwala siya sa kasabihan na kapag nagmahal ng isang tao, dapat ay walang dahilan. Dahil kapag nawala ang dahilang iyon, mawawala na rin ang pagmamahal mo para sa taong iyon. Bigla niyang naalala si Aiden. Tuluyan na siyang nakalaya sa mga alaala nito. Base sa nakikita ko kay Chuck, nasisiguro kung may gusto rin siya sa'yo. Ayoko siyang pangunahan pero kahit hindi niya sabihin sa akin ay alam kong mahal ka niya. Kumabog ang kanyang dibdib. Hindi siya dapat matuwa sa sinabi nito dahil obserbasyon lamang naman niya iyon. Pero nang dahil sa sinabi nito ay pinagtibay niyon ang hinala niya. Ganoon din kasi ang obserbasyon niya. Kung ang pagbabatayan niya ay ang sinabi sa kanya ni Chuck ng nagdaang araw, masasabi niyang mayroon din itong gusto sa kanya. Pero gaya ni Enzo, ayaw niyang bangunahan si Chuck. Hinihintay na lamang niya ang pagkakataong ito na mismo ang magtapat sa kanya. Kapag dumating ang araw na iyon ay hindi na siya mahihiyang umamin dito na mahal din niya ito. Gusto kong magpasalamat sa iyo dahil sa tulong mo. Nakalimutan na ni Chuck iyong babaeng gusto niya. Natigilan siya sa sinabi nito. Babaeng gusto ni Chuck? What are you talking about? Nabanggit sa amin noon ni Chuck na may gusto siyang babae. Sad to say,
May ibang gusto ang babaeng iyon, sagot nito. Pakiramdam niya ay isa siyang lobo na unti-unting inaalisan ng hangin. Biglang nanikip ang dibdib niya. Alam ba nito kung ano ang sinasabi nito? Baka ibang Chuck ang tinutukoy nito. Parang biglang kinain ng selos at insekuridad ang kanyang puso. Hindi niya maalis sa kanyang isip na hindi imposible ang sinasabi nito. Baka nga may gusto pa rin si Chuck sa babaeng sinasabi ni Enzo. Hindi nga ba't hindi pa naman siya nakakasiguro na may gusto sa kanya si Chuck? Baka kasi nami-misinterpret lang niya ang kinikilos nito. Ganun ba? Mahinang sabi niya. Parang ang siya lang ang nakarinig niyon. Dapat ay maging masaya ka. Dahil ikaw na ang gusto niya ngayon. Isa lang ang ibig sabihin nun. Nakalimutan na niya ang babaeng iyon. He kept talking about you. Base sa mga naririnig ko, kapag ikaw ang kasama niya ay madaldal siya. Which is not so, Chuck. So, go for him. Hindi na rin naman niya bukang bibig ang babaeng nagugustuhan niya noon. Hindi siya nakaimik. Kahit noong nagpaalam ito ay bahagya na lamang siyang tumango. Wala na ito sa tabi niya pero patuloy pa rin na umiikot ang isip niya sa mga sinabi nito. Napatingin siya kay Chuck na eksakto namang napatingin din sa kanya. Nginitian at kinawayan siya nito. Gumanti siya ng pilit ng ngiti. Kinakain na ng selos ang buong sistema niya. Tumayo na lamang siya at nagpa siyang maglakad-lakad para sumagap ng sariwang hangin. Epal ka Enzo, panira ka ng moment. Nagpa siya sinika na umakyat sa rooftop. Tinahak niya ang mahabang pasilyo papunta sa hagdan. Paliko na siya sa hallway nang bumangga siya sa isang bulto. Mabuti na lang at naagapan siyang saluhin ng nakabangga niya kaya hindi siya bumagsak sa semento. Are you okay, Ian? Tiningnan niya ang nakabanggaan niya at bumungad sa kanya ang gulat na mukha ni Aiden. Kinapa niya ang damdamin pero wala siyang makapa na kahit ano pa. The pain, heart and betrayal were all gone. Right there and then, alam na niyang wala na siyang anumang pagtingin dito dahil nalipat na iyon lahat kay Chuck. Napangiti siya. He's lucky, sabi nito sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. Ha? The guy you're thinking about right now. Nakangiti ka pa habang lumilipad ang isip mo. You really love him. Hindi niya alam kung tama siya ng obserbasyon pero may nahimigan siyang lungkot at panghihinayang sa boses nito nang sabihin iyon. Pero yun na siguro ang tamang oras para makapag-usap sila ng masinsinan. Pagkatapos nilang maghiwalay kaya sasamantalahin na niya iyon. Lumayo siya rito. Oo, tama ka, mahal ko siya. Nakapag-move on na rin ako sa nangyari sa atin. Tama lang ang ginawa ko, 'di ba? Bakit? Iniisip mo pa rin bang maghihintay ako na parang tanga sa pagbabalik mo? Ikaw ang nakipaghiwalay sa akin, so spare me please. May sumilay na malungkot na ngiti sa mga labi nito. I made the right decision. Nanlaki ang mga mata niya. What? I love you, Ian. Liar. I really love you pero nararamdaman kong hindi mo ako totoong mahal. Pakiramdam ko ay security blanket mo lang ako dahil ako ang kasakasama mo sa mga panahong kailangan mo ng makakapitan. Para malaman ko kung tama ang hinala ko, kinasabot ko si Opal na magpanggap na girlfriend ko. Malakas ang loob kong gawin yon dahil ang akala ko ay mahal mo ako at ipaglalaban mo ako. But I was wrong. See? Napatunayan ko na hindi mo talaga ako minahal. Ilan linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang mag-break tayo ay may mahal ka ng iba. Sinundan pa nito ng mapait na ngiti ang sinabi. Parang umakyat sa ulo niya ang dugo niya sa mga sinabi niyang iyon. Hindi totoo yan. Minahal kita, Aiden. Pasigaw na sabi niya. Hindi niya matanggap ang mga sinasabi nito. Parang pinalalabas nito na kasalanan pa niya kung bakit ito nakipag-break sa kanya. Maybe you did love me, Ian. Pero hindi kagaya ng pagmamahal na inaasahan ko. Iyong pagmamahal na nakikita ko sa mga mata mo para sa lalaking minamahal mo ngayon. Naisip niya si Chuck. Hindi siya nakapagsalita dahil sa pagwawala ng kanyang puso. Parang lalabas iyon mula sa kanyang ribcage. Kapag kuha na inapatitig siya kay Aiden, matatanggap niya ang akusasyon nito sa kanya na hindi niya ito minahal. Siguro nga ay nagkulang siya sa pagpaparamdam dito sa pagmamahal niya. Pero hindi niya sasang-ayunan ang sinabi nito na ginawa lamang niya itong security blanket.
Ano ang magagawa niya kung ito ang naging tanggulan niya noong mga panahong nakapakababa ng mga moral niya? Natural din naman na ito ang lapitan niya dahil nobyo niya ito. He's lucky, Ian. Sana ay mahalin ka niya ng higit sa pagmamahal ko para sa'yo. Tinitigan niya ito. Nakangiti ito sa kanya pero may bahid pa ng lungkot ang kanyang mga mata. Gayunman ay nadama niya ang senseridad nito. Dahil doon ay nabawasan ang galit niya rito. Dapat na lamang niya itong unawain sa mga nagawa nito. I'm sorry, Aiden, kung iniisip mo na hindi kita minahal. Siguro nga ay may mga pagkukulang din ako. That's all right. Alam ko naman noon ang mangyayari ito. Hindi lamang pala siya ang nasaktan noong naghiwalay sila dahil maging ito ay naghirap din ng kalooban. Pero wala na siyang magagawa para maibalik nila ang lahat sa dati. Dahil iba na ang tinitibok ng kanyang puso. Iba na ang nagmamay-ari ng puso niya. Pwede ba kitang yakapin kahit sa huling pagkakataon? Hiling nito sa kanya. Nakangiting nilapitan niya ito at siya na ang kusang yumakap dito. Masarap sa pakiramdam na kahit hindi sila ang magkakatuluyan ay naging magkaibigan sila. Naging mabuti ito sa kanya noong magkasintahan pa sila, kaya ayaw niyang makitang nasasaktan ito ng dahil sa kanya. Be happy, Aiden. Makikilala mo rin ang babaeng nakatakda para sa'yo. Sabi niya habang yakap-yakap niya ito. Gumanti ito ng mahigpit na yakap. Yes, I will. Ikaw rin, stay happy. Oo naman. Na makita ni Chuck na umalis si Nika ay ngaling-ngaling sundan niya ito pero pinigilan siya ni Cloud. Na magsimula ang practice nila ay wala siya sa focus dahil sa pag-iisip. Marahil ay napansin iyon ni Enzo kaya pinayagan na siya nito na sundan si Nika. Nakita niyang lumiko ito sa hallway kaya natitiyak niyang pupunta ito sa rooftop. Sinundan niya ito pero ganoon na lamang ang pagkagulantang niya nang makitang kayakap nito si Aiden. Parang walang makakaraang hangin sa pagitan ng mga ito dahil sa sobrang pagkakalapit ng katawan ng mga ito. Parang literal na nahulog ang puso niya at tinapak-tapakan iyon hanggang sa magkadurog-durog. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Kahit nakatalikod sa kanya si Nika ay kilalang-kilala niya ang bulto nito. Labis-labis ang pagpipigil niyang lapitan ng mga ito at hilahin si Nika palayo sa walang hiyang lalaking kayakap nito dahil baka kung saan humantong ang pagnanais niyang komprontahin ang mga ito. Walang kibong tinalikuran niya ang mga ito at dumiretso siya sa locker room. Doon niya ay binuhos ang galit niya. Ilang beses niyang sinuntok ang pader sa labis na galit habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hell, ano naman kung makita siyang umiiyak ng mga kaibigan niya? He was suffering right now. Ang pag-iyak lang ang kaya niyang gawin para hindi sumabog sa sama ng loob ang kanyang dibdib. Kapag magkasama sila ni Nika, kahit paano ay nararamdaman na niyang nahuhulog na rin ang loob nito sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na iniisip niyang mahal na rin siya nito. Pero namamalikmata lamang siguro siya o baka dinadaya lamang siya ng kanyang mga mata. Sa huli kay Aiden pa rin pala ito pupunta kahit sinaktan ito ng lalaking iyon. Paano ba niya tatanggapin ang katotohanan na si Aiden talaga ang mahal nito? Napakasakit palang malaman na kahit anong turo ang gawin niya kay Nika ay hindi siya magagawang mahalin ito hanggang nasa paligid si Aiden. Siguro ay iyon na ang tamang panahon para palayain na niya si Nika. Siguro ay dapat na siyang sumuko dahil talo na siya. Kahit yata lumuha siya ng dugo at magmakaawa kay Nika, ay hindi siya magagawang mahalin ito. Marahil ay nami-misinterpret lamang niya ang sweetness na ipinapakita nito sa kanya. I know how to fight, babe. Pero alam ko rin kung kailan ako susuko. Sabi niya na parang kaharap niya si Nika. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.